Maligayang kaarawan. Salamat sa lahat. Mahal, maligayang kaarawan. Salamat, mahal. Maupo ka. Salamat. Maglaro tayo ng Truth or Dare. Si! Mukhang masaya. Natalo ako. Magkasama kaming lumaki. Nakita ko na lahat sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, kilala ko siya ng husto. Hoy, tumigil ka. Trevor, ganyan kayo kalapit, ha? Ano ba ang inaasahan ko? Trevor, hindi mo ba naiintindihan? Sinasarili ka niya sa ilalim ng pagkukunwaring pagkakaibigan. Paumanhin, Ava, nakalimutan ko na ang mga babaeng tulad mo, ay madaling mainggit. Mag-iingat na ako. Si Leah ay kaibigan ko na mula noong bata pa tayo. Nagbibiro lang siya. Ano ba ang problema mo? Humingi ka ng tawad sa kanya. Trevor, bakit mo ginawa iyon? Aba. Leah. Trevor, maghiwalay na tayo. Ano? Naalala ko lang na may iba tayong plano. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Ano ba ang problema mo? Humingi ka ng tawad kay Leah ngayon. Pakawalan mo ako. Humingi ka ng tawad kay Leah. Hindi ko gagawin iyon. Gawin mo. Sinabi ko, hindi. Kalimutan mo na, hindi ako ganoon kaliit. Hindi. Kailangan niyang gawin o hindi ko ito palalampasin. Trevor, Ang kapal ng mukha mo. Pagsisisihan mo ito. Akala ko namatay na ako. Pagbati host. Ito ang AAA Narrative System. Manggolekta ng 100 heartbreak points sa loob ng limitasyon ng oras para muling mabuhay. Kung mabigo ka, game over na. hindi ako makapaniwala na nakabalik ako sa araw ng kaarawan ni Trevor. System, sinasabi mo ba na kung makakakuha ako ng 100 points sa loob ng 30 araw, hindi na ako mamamatay? Tama, mangyaring magtrabaho upang ma-unlock ang storyline. Ava, nagbibake ka ba ng cake para kay Trevor? Ang sweet naman. Ava, huwag kang magkamali ng akala. Kagabi, nakalimutan ni Leah ang pantulog niya, kaya pinahiram ko siya ng shirt. Oh, huwag kang mag-isip ng masama. Si Trevor at ako ay matatalik na magkaibigan lang. Hindi siya bumalik sa kwarto niya, dahil nagpuyat siyang naglalaro sa akin. Walang nangyari. Talo ka kagabi, ikaw ang maglalaba. Tara na. Hello? Pwede ka bang bumalik para sa kaarawan ng asawa ko? Si, maghihintay ako. Dito, may namiss kang bahagi. Ayos, tapos na. Kuskusin mo ng mas malakas. Kung madumi pa, ulitin mo. Sige na nga. Sapat na bang malinis ngayon?
Talagang alam niya kung paano manginis. Host, hindi ka ba naiinis? Ang heartbreak points mo ay hindi tumaas. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang apoy laban sa apoy. Maligayang kaarawan. Uy, nasaan si Ava? Malamang nasa labas bumibili ng regalo. Siya yung tipo ng babae, nagagawa ng ganoon. Pasensya na, nahuli ako. Pahintulutan ninyo akong ipakilala ang kaibigan ko noong bata, si Lance Snow. May ideya ako. Maglaro tayo ng laro. Paano kung katotohanan o hamon? Si, Ako mauuna. Magsimula na tayo sa isa sa mga sikreto niya. Ang ex niya ay nandaya sa kanya at tumakas kasama ang kaibigan niya. Ano? Totoo yan! E di magsasabi rin ako ng isa. Nakita ko na lahat ng parte niya. Mula rito hanggang ngayon. ano, kilala ko rin si Ava ng lubos. Sinukat ko lang, parehong-pareho noong high school. Hoy, tumigil ka. Ang asawa ko ay nandito mismo. Aba, ano ang ibig sabihin yan? Host, magpatuloy ng maingat. Huwag gumawa ng anumang pabigla-bigla. Heartbreak points +5. Ha? Bakit ako ang masasaktan? Ang saktan siya ay sapat na. Oras na para maranasan ni Trevor ang sarili niyang gamot. Mahal, ano ang problema? Kaarawan mo. Bakit ka nagagalit? Alam mo ang ginawa mo. At nagkukunwari kang hindi. Nagseselos ka ba? Teka, best friends tayo. Nagbibiro lang siya. Walang kahulugan iyon. Best friends. Lalaki siya. Anong problema mo? Sinabi ko sa'yo, kailangan mong bantayan ang isang tulad ni Ava. Lumaki siya kasama si Mr. Snow. Ang meron sila ay normal. Hindi siya mandaraya sa'yo, di ba? Eksakto? Walang nangyari sa pagitan natin. At kumikilos ka na parang malaking bagay ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ka naiinis. Seryoso? Nagpakuha ka ng sukat sa isang lalaki. Sino bang may pake kung lalaki siya? Best friends tayo. Hindi mahalaga. Hindi ba pareho lang kayo ni Leia? Hindi yon. Para akong kapatid na lalaki kay Leah. Para akong kapatid na babae kay Lan. Ano kung gayon? Puntos ng sawi +5. Sa nakaraang buhay ko, si Leah ay laging sumasagabal sa amin. Binabaliwala niya ako, tinatawag akong dramatic. Ngayon ginagawa ko rin ang pareho. At galit din siya doon. Ava, sa palagay ko hindi niya ako masyadong gusto. Pakiusap, huwag kayong mag-away. Alis na ako. Hindi mo kasalanan. Humingi ka ng tawad kay Lan. Ano ang sinabi mo? Gusto mo na humingi ako ng tawad sa kanya? Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Nagalit siya. Dati, lagi niya akong pinapahingi ng tawad. Mga walang kwenta talaga. Ngayon siya naman maramdaman ang naramdaman ko. Siyempre. Kakarating lang ni Lan. May jet lag siya, pero pumunta siya sa party mo. Bilang host, hindi pwedeng basagin mo na lang ang tasa. At ibuhos ang alak sa isang bisita. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad? Ava, okay lang. Malamang bad mood si Trevor ngayon. Isang damit lang naman. Huwag mong hayaan na dumating sa pagitan ninyo. Tumahimik ka. Bakit ka nagkukunwaring inosente? Si Ava ang asawa ko. Alisin mo ang kamay mo sa kanya. Ava, baka kailangan ko nang umalis. Mukhang si Trevor
Ibig sabihin, medyo naiinis si Mr. Gray. Baka siya marahas? Okay lang. Kung hindi welcome si Ian, hindi rin ako mananatili. Mag-enjoy kayo. Kami alis na. Talagang nainis siya. Simula pa lang ang palabas. Ano ang gagawin niya? Magandang trabaho, host. Ang galing ng galaw na iyon. Mayroon kang 25 puntos ng heartbreak. Pumunta na tayo sa hotel mo. Salamat sa ngayong araw. Bumalik ka mula sa ibang bansa para lang umarte kasama ako. Walang anuman. Sino ang mag-aakala ang walang takot na si Ava Lane mangangailangan ng isang susuporta sa kanya? Hindi rin ako. Sa nakaraan kong buhay, hindi ako gusto ni Trevor na magkaroon ng mga kaibigang lalaki. Kaya pinutol ko ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga lalaki, kahit silan, ang kaibigan ko noong bata. Kumuha ka pa. May mga pagkakataon na bumalik sila na gustong makita ako. Pero gumagawa ako ng mga dahilan dahil titingnan ako ni Trevor. Ito ay minsan. Pagkatapos ay 2 beses. Kumusta? Uy, Ava. Bumalik na ako. Gusto mo bang magkita? Noong panahong iyon, akala ko iyon ang ginagawa mo para sa pag-ibig. Sige. Pero ngayon, sa tingin ko, katawa-tawa. Sige, Tara. Ikaw na. Nanalo tayo. Nagtayo ako ng pader para sa kanya, pero ibinaba niya ang sarili niyang pader para sa kanyang matalik na kaibigan, si Leah. Pinayagan niya siya na lumagpas sa mga hangganan ng paulit-ulit. Ava, kung hindi ka masaya, mag-divorce ka na lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo na manatili sa kanya. Huwag. Tama ka. Tama ka. Pero hindi pa ngayon. Ang sistema ay binigyan lang ako ng 30 araw. Kailangan kong gamitin si Trevor para makakuha ng sapat na puntos, bago iyon para manatiling buhay. Nasa bahay ka. Akala ko, kasama mo pa siya. Oh, galit ka pa ba? Aba, umalis ka kasama ang ibang lalaki. Sa harap ng lahat ngayon, at ngayon nagtatanong ka kung galit pa ba ako. Ano ba ang tingin mo sa akin? Sarili mong kasalanan iyon. Hinamak mo muna si Lan. Bumalik siya para sa iyo, para sa iyong kaarawan. Pero ikaw, Lan, palaging Lan. Pinayagan mo pa siya na kunin ang sukat mo. At pagkatapos ay umalis ka kasama siya sa kaarawan ko? Wala lang ba yon? huwag kang masyadong magalit. Si Lan ay isang fashion designer. Gusto kong siya ang gumawa ng damit ko. Sinabi ko lang iyon para gumaan ang mood. Kung mayroon sa pagitan namin, magkasama na kami. Aba, tingin mo ba sa akin ay tanga? Sige. Kalimutan mo na siya. Kaarawan mo. Pag-usapan natin ang mas masasayang bagay. Tingnan mo ang regalong binili ko para sa iyo. Magugustuhan mo iyon. Nasaan ka? Kailan ka uuwi?
Ang buhay ay nangangailangan ng kaunting kinang. Salamat sa tie-pin na brilyante, perpektong dagdag sa aking kasuotan. Pero ang mga libreng cufflink na ito ay hindi talaga bagay sa akin. May gusto ba? Si Ian ay nag-share lang ng tie-pin na ibinigay mo sa kanyang social, pero ano ito? Ito ba ang libre mula doon? Puntos ng sakit ng puso plus 5. Noong mga panahon na iyon, ganoon din ang ginawa ni Trevor. Siya ay palaging binibigyan ako ng mga libre na ayaw ni Leah. Mahal. Maligayang kaarawan. Salamat, mahal. Para sa magandang kwintas na ito, nakakuha ko ng libreng pares ng hakaw. Sino ang may gusto? Siya ay nakakakuha ng necklace na brilyante. At ako, ano ang nakukuha ko? Isang libre. Tigilan mo na ang sobrang pag-react. Ang sayo ay parehong set sa kanya. Sabay ko silang binili. Si Leah ay aking matalik na kaibigan. Hindi pa siya nakakakuha ni isa, kaya binigyan ko siya para masaya. Oh, mahal, sobra mong iniisip. Ang mga cufflink na ito ay mula sa parehong set ng tie-pin. Magkasama sila. Simple at elegant, perpekto para sa araw-araw na suot. Yung ibinigay ko kay Ian. Para ito sa aking matalik na kaibigan, kaya medyo flashy. Syempre, bagay sa kanya. Aba, ano ba ang tingin mo sa akin? Sige, gabi na. Pagod na ako. Matutulog na ako. Naninigarilyo ka at umiinom. Sa guest room ka matulog ngayon. Ilang puntos? 30 puntos. Hindi gaanong marami. Mukhang kailangan nating bilisan. Host, si Trevor ay tila umiiwas sa iyo. Hindi mo siya nakita sa isang linggo. Ano ang dapat nating gawin? Kung hindi mo matapos ang gawain, mamamatay ka. System, alamin mo kung nasaan si Trevor. Kung hindi siya lalabas, ako na ang unang kikilos. Sige host, naipadala na ang lokasyon sa iyong telepono. Teka, sa katawan mong ganyan, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Lumayo ka. Matibay ako. Hindi marupok, tulad ng mga babaeng marupok, na kaya mong baliin. Wala akong ideya kung paano ka nakakasabay. Tapos na ba ang titig? Bilisin mo at i-zip ang damit ko. Aba. Aba. Hindi ba iyon? Ang damit ko. Kasalanan mo ito. Iginiit mo. Subukan ko ito. Ngayon, nahihiya ako. Aba. Pupunta si Leah sa annual party ng kumpanya natin. Wala siyang angkop na damit at hindi gusto ang mga damit sa tindahan. Ibili mo siya nito at pumili ka ng iba. Para sa iyo. Ilagay sa account ng kumpanya. Sinabi ko na, ayaw kong pumunta. Hindi ako sanay sa mga pambabaeng damit na ito. Masyadong masikip. Bago pa man mai-zipper, dapat kang magbawas ng timbang. Tinatawag mo akong mataba. Perpekto ang katawan ko. Trevor, baka dapat ko na lang tanggalin ito. Ayokong masaktan si Ava. Aba. Damit lang iyon. Huwag kang maging makitid. Teka, seryoso ba siya? Bakit hindi na lang siya bumili ng damit para sa kanya sa halip na kunin ang sa iyo? Itago mo na lang. Bagay sa iyo. Ang ganda mo. Aba. Aba. Nasa iyo pa rin ito. Host, hindi ba iyang suot mo ang custom suit na plano ni Trevor na isuot sa party ng kumpanya? Uy, lahat. Hindi ba medyo masikip ito? Nag-training ka na naman. Ipa-alter mo na lang.
Mahal, ito ay para sa iyo. Salamat, Sinta. Isuot mo sa akin. Mahal. Para sa isang habambuhay na pagsasama. Sinta. Para sa ating kinabukasan na magkasama. Bakit niya sinusuot ang suit ko? Binabawi ko sa kanya. Sinira mo ang custom suit ni Ian at hindi ka na humingi ng tawad. Bilang asawa mo, ginagawa ko ito para sa iyo. At ang relo? Hindi ba ito? Regalo mo noong kasal? Alam kong iyon. Well, may event si Ian na darating at kailangan niya ng isa. Dahil hindi mo ito sinusuot, ibinigay ko sa kanya. Suit at relo lang naman. Nagmamaktol ka ba? Sa dati kong buhay, wala kang problema ibigay ang alaala ng nanay ko kay Leah. Ngayon baliktad na ang sitwasyon. Bakit ka nagagalit ng sobra? Sumuko ka na. Sige, sige. Sino nagsabing sumuko ako? Bitawan mo ako. Tara na. Bitawan mo ako. Ito ang pulseras ko. Sino nagsabing isuot mo ito? Ava, anong problema? Pulseras lang naman. Bihira mo itong isuot. Bukod dyan, marami ka pang ibang alahas sa bahay. Ang bigyan siya ng isa ay hindi makakasakit. Huwag kang maging makitid, okay? Trevor, ito'y sa nanay ko. Sige, ito na. Trevor, ang asawa mo ay katawa-tawa. Hindi ko dapat isinuot ito. Hindi ko talaga nagustuhan ang mga bagay na ito. Kailangan mo lang akong. Sige, kumalma ka. Mamasahe kita. Puntos ng dalamhati plus 5. Ava, nagugutom ako. Sinabi mong aalukin mo ako ng handaan ngayon. Oo naman. Siya nga pala. Gusto ba ninyong dalawa sumama? Gaya ng dati. Ako sa palaman, ikaw sa tinapay. Sakit ng puso plus 5. Ava, ang galing mo talaga dito. Ava, pagkuha ng random na lalaki para gawin ito sa'yo. Hindi mo makukuha si Trevor. Sinasabi ko sa'yo, laging ako ang una sa puso niya. Oh, talaga. Bakit hindi kanya pinakasalan? Pagkakaibigan lang ba ang gusto niya? Ikaw. Binabalaan kita. Hindi magtatagal ang kasal mo. Dahil sa selos mong yan, huwag kang masyadong sigurado. Huwag kang mayabang, Ava. Teka lang at makikita mo. Aba? Mag-usap tayo. Pwede bang tumigil ka sa pakikipagkita kay Ian? Wow, nagbabago na ang kanyang taktika. Sa dati kong buhay, kahit na nagmamakaawa ako sa kanya, wala siyang awa. Mahal, pwede bang tumigil ka sa pagpayag kay Leah na manatili sa ating bahay? Eto na naman. Ano bang ginawa ni Leah sa iyo? Bakit lagi mo siyang inaapi?
Eto na naman. Bakit lagi mong inaapi silan? Ano bang ginawa niya para mainis ka? Asawa mo ako. Hindi ko talaga kaya nakasama mo siya araw-araw. Isipin mo naman ako. Trevor, hindi mo ako pag-aari. Wala na ba akong karapatan makipagkita kahit kanino gusto ko ngayon? Sinabi ko na sa iyo, wala naman sa amin? Kung hindi, magkakaroon na tayo ng anak ngayon. Hindi ka na sana nandito. Ang mababaw ko at hindi makatuwiran. Pero tingnan mo sarili mo. Anong nangyari sa iyo mula nang bumalik silan? Ano ba? Sige, sabihin mo. Tinatrato mo ako parang hindi ako nakikita. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. At binigyan mo ako ng mumurahing regalo sa kaarawan. Binigyan mo pa sila ng regalo ko sa kasal at ang aking suit. Ibinibigay mo ba ang sarili mo sa kanya rin? Akala ng magnanakaw. Lahat nagnanakaw. O, tigilan mo nga yan. Ava, maging totoo ka. Hindi ba ginawan kita ng mabuti? Binigyan kita ng lahat ng gusto mo. Oo, marami ka nang natanggap. Pero lagi niyang binibigyan si Leah sa bandang huli. Ang tarantado. Sabi ni Leah ayaw niya sa mga bagay na pambabae. Pero halos, kinuha na lahat ng gamit ko. Galing sa'yo ito. Sinong mag-aakala? Minsan mukha kang tense, pero may pagkamalambot ka rin. Bakit hindi mo ako binigyan ng ganito? Magkaibigan ba talaga tayo? Sige, kunin mo na lang kung ano gusto mo. Ito ay para kay Ava. Kung kukunin ko sila, magkakaproblema ka. Ayos lang. Marami naman siyang gamit. Pumili ka lang ng ilang gusto mo. Bibilhan ko na lang siya ng bago. Oo nga. Gusto mo ng night dress, di ba? Eto. Binibigyan mo ako ng gamit na ayaw ng asawa mo. Isuot mo. Hoy. Oo, inaamin ko na malapit ako kay Leah, pero magkaibigan lang talaga kami. Hindi na kailangan na gawin mo ito sa akin. May hangganan ang pasensya ko. Ituloy mo, Toat. Mukha siyang galit na galit, pero nalilito lang siya sa lahat ng bagay. Mas frustrated siya kaysa kung nakipagtalo lang ako sa kanya. Nawawala na siya sa sarili. Simula pa lang ito. Pupunta ako doon. Sige. Matagal na tayong hindi nagkita, G. Gray. Ava, iniimbitahan ako ni Trevor sa unang sayaw ngayong taon. Kaya, sa tingin mo ba ay mananatili ka sa iyong posisyon ng matagal? Hindi ako sigurado para sa akin, pero wala kang pagkakataon. Kung hindi mo sana ginugol ang lahat ng mga taon na iyon na nanatili bilang kaibigan niya. Talaga? Titingnan natin kung sino ang mahalaga sa kanya, ang kanyang asawa o ang kanyang kaibigan. Mukhang magsisimula na ang palabas. Lan, Trevor, ayos ka lang ba? nasaktan ka ba? Talagang naiinis siya. Trevor, wala ito. Kumpara sa ginawa mo sa akin sa nakaraang buhay ko. Leah? Leah, okay ka ba? Ayos lang ako, maliit na gasgas lang. Aba, Huwag mo siyang sisihin.
Aksidente lang iyon. Ava, galit ka ba sa kanya ng ganoon? Sa akin mo na lang ilabas. Bakit mo siya sinasaktan? Hindi ko. Dali. Ginoo, mas malala ang pasyenteng iyon. Tumabi ka, kailangan naming gamutin siya. Nagpapanggap lang siya. Ayos lang siya. May gasgas ang kamay ni Leia. Medyo malala ito. Ako ang tumawag sa inyo. Dalhin na siya ngayon. Dali. Eto, Lan. Ayos lang ako. Maliit na gasgas lang. Mr. Gray hindi sinasadya. Huwag mo siyang sisihin. Trevor, gaano mo siya kamuhi? Sa akin mo na lang ilabas. Bakit mo siya sinasaktan? Wala akong ginawa. Nasa surveillance lahat. Bakit mo ito ginagawa kay Leia? Sinabi ko naman sa iyo. Magkaibigan lang kami. Bakit mo ito ginagawa? Trevor, ako ang biktima. Sumalpok siya sa akin. May mga kamera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan. Hindi ko ito papanoorin. Tanging naniniwala lang ako sa nakikita ko gamit ang sarili kong mga mata. Puntos ng dalamhati +5. Magaling host. Ganyan ang paraan para mabaliw siya. Dahil lang malapit ako kailan, bumababa ka naman ng ganito. Ikaw ba ay laging ganito kawalang katwiran? Talagang bigo ako. Aba? Ganito mo ba ako nakikita? Sinasabi ko sa iyo, maaaring palampasin ito ni Lan. Pero hindi ako. Humingi ka ng tawad sa kanya, ngayon. Hindi natin alam ang buong kwento, pero hinihiling niya na humingi ng tawad ang CEO sa isang tao sa taunang party. Nakakahiya para sa kanya. Eksakto. At ang tao ay sarili niyang asawa. Iyan ay nakakahiya. Sandali, akala ko magkalapit si Mr. Gray at ang kanyang asawa. Anong nangyayari? Oo, nang magkalamig si Mr. Gray sa trabaho, dumating ang kanyang asawa para alagaan siya. Aba? Naririnig mo ba ang sarili mo ngayon? Trevor, ikaw. Tigilan mo ang pagpapanggap, gasgas lang naman. Humingi ka ng tawad kay Lan ngayon din. Ano? Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Hindi pwede. Ava, baliw ka ba? Sinaktan mo ako? Puntos ng pagkasira ng puso +5. Ang galing! Kahanga-hanga ka, tagapag-host. Nakalimutan mo bang kasal tayo? Talagang sinaktan mo ako para sa kanya? Sa nakaraan kong buhay, pinilit mo akong humingi ng tawad kay Leia. Kung hindi, sasaktan ako. Sa pagkakataong ito, ibabalik ko ang pabor. Humingi ka ng tawad kay Leia. Hindi. Gawin mo. Sinabi kong hindi. Hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong humingi ka ng tawad kay Ian. Managinip ka. Humingi ka ng tawad. Aba? Hayaan mo na, Ava. Hindi ako makikialam sa inyong dalawa. Hindi ako ganoong klaseng tao. Inihingi mo yan. Hindi humingi ng tawad dati, okay. Pero ngayon sinaktan mo siya, dapat. Wala ka bang kahit na batayang kagandahang asal? O sa tingin mo ba pwede mong tratuhin ng iba, kahit paano mo gusto? Ian, dalhin kita sa ospital. Baka mahawa ang sugat mo. Tara na. Aba? Bulag ka ba? Mas malala ang pinsala ko kaysa sa kanya. Kailangan pa ba niyang pumunta? Tingnan mo, nasaktan din ako. Ang sakit talaga. Umalis ka. Malamang kabisado mo na lahat ng trick sa handbook ng player. Kahit walang doktor, gagaling naman ito. Ava, may pakialam ka pa ba kay Trevor? Yan ba ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa? Gusto mo siyang inggitin para bumalik siya sa'yo na nagmamakaawa. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Bakit hindi na lang kayo mag-divorce? Wala kang pakialam. May mga dahilan ako.
Mayroon akong 2 ticket sa eroplano papuntang beach. Mamaya, i-post mo sa social media mo. Gawin mo lang visible kay Trevor. Sige, masaya akong tumulong. Kahit ano sabihin mo. Titingnan ko kung ano ginagawa ni Trevor. Ang taong nagmamahal sa'yo ay laging makakahanap ng paraan. Gusto kong manood ng pagsikat ng araw, kaya siya ang nag-book ng mga tiket. Trevor, huwag kang magalit. Sinabi ko sa'yo mula pa sa simula, ang mga babaeng tulad niya ay hindi mapigilan. Masakit pa ba? Tutulungan kitang gamaan ang pakiramdam mo, okay? Tulad ng dati. Tulad ng dati. Trevor. Kaya ito ang ibig mong sabihin noong sinabi mong walang kayo. Nakakadiri. Leah, huwag. Bakit? Hindi ba't dati ay ganito tayo lagi? Tuwing malungkot ka, pinapasaya kita. Ganito lang. Trevor, gaano mo ba siya kinamumuhian? Sa akin mo na lang ilabas. Bakit mo siya sasaktan? Baka pabayaan ni Ian ito, pero ako hindi. Humingi ka ng tawad sa kanya, ngayon na. Yun ay nakaraan na. Ngayon, pagod na ako. Gusto ko lang mapag-isa. Ava, kasalanan mo ito lahat. Babayaran mo ito. Leah, ano bang ginagawa mo? Trevor, buong magdamag ko itong iniisip. Hindi naman ako nagustuhan ni Ava. At ayaw niya talaga akong nandito. Sa tingin ko, mas maganda kung umalis na lang ako. Pagkatapos, baka bumalik siya sa'yo. Leah. Leah. Leah? Doktor, kumusta siya? Nasa critical na kondisyon siya. Sa unang diagnosis, ito ay acute blood disorder. Kailangan niya ng operasyon ngayon din, pero ang pinakamalaking problema ay ang kanyang blood type. Ito ay rare na Rh negative. Ang blood bank namin ay ubos na ngayon ng ganoon, at ito ay high-risk surgery. Alam ko, hindi ito ang unang pagkakataon. I-schedule mo na siya. Ang asawa ko ay may parehong blood type. Siya ang magdo-donate ng dugo. Bakit hindi siya sumasagot? Salamat sa Diyos, hinahanap kita. Nasugatan si Ian. Kailangan niya ng blood transfusion. Ang blood type mo ay perfect match. Ibigay mo na ang dugo mo sa kanya. Anong sinabi mo? Ibigay mo na sa kanya ang dugo mo ngayon. Ava, nakalimutan mo ba? Trevor, hindi ko inakala na magiging masama ka. Magkaibigan kami ni Ian. Magkakasama kaming lumaki. Inaasahan mo ba talaga na manonood lang ako? Tara. Ngayon na. Ava, Ava, ang sugat na ito kailangan ng dugo. Ian, hindi mo ba sinabi? biro lang iyon. Maayos naman ako. At saka, hindi tugma ang blood type ko kay Mr. Gray.
Hindi mo naman siya tinanong kung magdo-donate siya, di ba? Ginoong Gray, paumanhin po. Biro lang naman. Hindi ko inakala na seryosohin ni Ava. Wala namang problema, di ba? Ikaw, Pogi. Anong pakunwari mo? Trevor, anong ginagawa mo? Mag-donate lang naman ng dugo. Kailangan ba talaga ito? Mag-donate lang ng dugo. Aba. Kailan ka naging ganito? Ako. Trevor, huwag mong kalimutan. Ito ay bayad sa lahat ng ginawa mo at ni Leah sa akin noon. Nurse, kunin ang dugo niya. Mr. Gray, masyadong madalas mag-donate si Miss Lane. Wala pang oras ang katawan niya para makabawi. Ang katawan niya ay hindi na kaya. Mahigpit kong ipinapayo na huwag ituloy. Trevor, wala akong kinalaman sa buhay ni Leah. Hindi ko na ito gagawin. Tumahimik ka. Trevor, ang dugo mo ay mapupunta pa rin sa may nangangailangan, kahit hindi kay Ian. Mabuti ang gagawin mo. Bakit ang agresibo mo? Ako ang agresibo. Nakalimutan mo bang anemic ako? Dati kang gumagawa ng masusustansyang pagkain para sa akin araw-araw. At ngayon pinipilit mo akong mag-donate ng dugo sa isang lalaki na hindi naman may sakit. Mahal, ang bango naman. Anong ginawa mo? Nagluto ako ng sabaw ng paa ng baboy para palakasin ang dugo mo. Salamat, mahal. Ikaw ang pinakamahusay. Pwede bang tumigil ka sa pagiging hindi makatuwiran? Pagod na talaga ako dito. Tingnan mo nga ang sarili mo. Lan, tara na. Puntos ng dalamhati plus 5. Magaling host. Hindi ko magagawa ito. Kung wala ang iyong mga balita kay Trevor. Bakit ako papasok sa silid operasyon? Maayos naman ako. Kinuha kita para makipag-arte sa akin. Hindi pa siya nagpapakita. Bakit mo ako minamadali pumasok sa silid operasyon? Ano yon? Ayos ka lang ba? Ano iyon? Ayos ka lang? Trevor, hayaan mong magpaliwanag ako. Sabi mo may sakit ka at kailangan mo ng dugo. Nagsisinungaling ka ba? Dahil sa iyo, pinilit ko si Ava na mag-donate ng kanyang dugo. Hindi naman. May sakit talaga ako. Maliban sa pagkakataong ito. Hindi ko lang kasi matiis na makita kang hindi pinapansin ni Ava dahil sa isang iyon. Kaya naisip ko itong handgal na ideya para matulungan ka. Ginawa mo ito para sa akin. Kilala mo ako. Hindi ako gumagawa ng mga mapanlinlang na laro o murang manipulasyon. Gusto lang kitang tulungan. Paano kung nagseselos siya at bumalik sa iyo? Pasensya na. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Hindi ko na ito uulitin. Kasalanan ko ito. Na-misunderstood kita. Salamat sa ginawa mo para sa akin. Ava, huwag mong isipin na ibig sabihin nito ay tinalo mo ako. Teka lang at tingnan mo. Pagkatapos ng lahat, magkaibigan tayo. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Trevor, anong problema? Doktor. Walang doktor. Iuwi mo muna ako. Kung malaman ni Ava na may sakit ako, babalik siya. Para sa akin. Ha, ang daya ng babaeng yan na si Ava. Talagang gumana. Si Trevor ay todo focus na sa kanya ngayon. Pero aalagaan kita para sa kanya. Paggising mo, sobrang maantig ka. Aba. Huwag mo akong iwan. Trevor, gising. Mahal. Bumalik ka? Trevor, ako ito. Bakit ikaw? Nasaan ang asawa ko? Hindi mo ba sinabi sa kanya? Sinabi ko sa kanya na may sakit ka. Wala siyang pakialam. Sabi pa niya, kahit mamatay ka, mas mahalaga ang shopping kasama si Lan. Ayaw na ba niya talaga sa akin? Trevor, gutom ka ba?
Gusto mo kumain ng kahit ano. Leah. Masakit talaga ang tiyan ko ngayon, hindi ko kayang kainin lahat ito. Baka pwedeng magluto ka ng lugaw. Pero hindi ako marunong magluto. Bakit hindi mo subukang kumain ng konti? Noong magkasakit ako dati, napapansin agad ni Ava. Inaalagaan niya ako ng mabuti. Eto, kumain ka ng lugaw. Mahal. Ikaw ang pinakamahusay. Kalimutan mo na. Ako na lang ang gagawa. Mahal, sa wakas bumalik ka na. Pasensya na sa abala, Mr. Gray. Pasensya na sa abala, G. Gray. Anong amoy yan? Mabaho. G. Gray. Hindi ba kayong dalawa naglinis ng bahay na ito? Paano mo nagawang maging ganito? Ang baho ng bahay ni Ava? Negosyo namin yan. Ang isang tagalabas na tulad mo walang karapatang magsalita dito. Bumalik ka. Kumusta ang pamimili kasama siya? Bumalik ako para magluto. Baka naman, bumalik siya para magluto para sa akin. Alam ko na, mahalaga pa rin ako sa kanya. Lan, ano ba talaga ang relasyon mo kay Ava? Huwag mong sabihing mag-besties kayo. Pero may kapalit. Ikaw ba? At si G. Gray ay nasa ganoong relasyon. So, Tama na, wala namang relasyon sina Leah at ako. Kung patuloy kang magsasalita ng walang pakundangan, sipain kita palabas, kalimutan mo si Ava. Kain na. Ginawa ko ang paborito mong noodles. Aba, hindi ba para sa akin yan? Bakit mo naman naisip yan? Hindi talaga kaya ni Lan ang pagkain sa restaurant. Kaya ginawa ko para sa kanya ang gusto niya. Heartbreak puntos plus 5. May gastritis at anemia siya. Noon. Kaya lagi akong nagluluto ng masusustansyang pagkain para sa kanya. Pero kalaunan, pagkatapos lumipat ni Leah, sa halip ay kumain na siya ng take-out kasama siya. Binaliktad pa niya ang mesa sa isang kainan na inihanda ko sa loob ng 2 oras. Honey, nakabalik ka na. Halika na, kumain na tayo. Wow, tingnan mo naman. Nangako ka nakakain tayo ng spicy crayfish. Nagsinungaling ka na naman. Ang sama naman. Leah, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka nang magluto para sa akin? Puntos ng heartbreak plus 5. Dahil mahilig kang kumain ng take-out kasama si Leah, hindi na ako magluluto para sa'yo kailanman. Kayo dalawa wala pa bang nakain? Pero ang sala ay puno ng take-out food. At para lang kay Ian ang niluto ko. Okay lang, Trevor. Kakainin na lang namin yan. Pero Ava, ang kuripot mo naman. Nagluto ka lang, para sa pogi niyang lalaki. Ang takeout ay maanghang at malasa, mas masarap pa sa malungkot na bowl ng noodles. Pero generous naman ako. Pwede ka namang sumama sa amin, kung gusto mo ng konti. Wag. Mahina ang tiyan ni Ian. Hindi kaya ng sikmura niya yung mga mamantikang pagkain. Enjoy kayo. mas gusto ko ang luto mo, kung tutuusin, ang luto mo. Ava, may sakit ako. Diyos ko. Anong nangyari? Eddie, lumayo ka pa. Huwag mo ring papasakitan si Ian. Ian, kainin mo habang mainit. Hindi na masarap kapag lumamig na. Kumain? Ito ang bahay ko. Sino bang nagsabi na pwedeng kumain dito? Umalis ka na. Lumabas ka na. Trevor, si Lan ay bisita dito. Sobra ka na ba? Ava, Okay lang, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Dahil, ayaw ako ni Mr. Gray dito. Alis na ako. Aalis? Dinala kita rito. Walang makakapagpalayas sa iyo kung hindi ako pumayag. Ava, asawa mo pa ba ako?
Bahay ko ito, paano mo nadala ang isang tagalabas? Tagalabas? Hindi siya tagalabas, di ba? Hindi iyon pareho. Siya ang matalik kong kaibigan. Silan ay bestie ko rin. Ano? Pwede mong dalhin ang matalik mong kaibigan sa bahay, pero ako hindi. Huwag mong kalimutan. Hindi lang ito bahay mo. Nagbayad din ako para dito. Tama na. Ava, gusto mo lang akong mawala, di ba? Trevor, hindi kita gagambalain. Aalis na ako. Leah, Trevor, Wow, nagpapakita ba sila ng palabas ngayon? Ava, iniisip ni Mr. Gray na sinisira ko ang pamilya na ito. Pero hindi ako. Gusto ko lang maging bahagi nito, kung sino man. Ang dapat umalis, ako iyon. Buwisit. Ninakaw niya ang linya ko. Tangang-tanga ako. Pigilan mo, tigilan ang pagngiti. Trevor, kailangan mo bang tratuhin sila ng ganito? Aalis ako kasama siya. Mula ngayon, hindi na ako tatapak sa bahay na ito kailanman. Aba. Kung papauwiin ko si Leah, papauwiin mo rin silan. Bumalik tayo sa dati nating samahan. Nagmamahalan. Masaya. Wala na. Hindi pwede. Heartbreak points plus 5. 80 puntos ka na. mahal kong host, mahusay. Tama na. Ayaw mong umalis, di ba? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Aalis na ako. Aba. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, sa pagitan namin niya. Sino ang pipiliin mo? Nandyan na naman tayo. Ilang beses ko bang sasabihin ito? Mag-besties kami ni Ian. Ikaw ba ay magpapatuloy na maging paranoid? Sige. Simula ngayon. Kung mananatili siya, aalis ako. Anong nangyayari? Bakit hindi niya ako hinahabol? Masyado ba akong emosyonal kanina? Paano kung talagang walang namamagitan sa kanila? Host, babalik si Trevor. Masakit ba? Hipuan ko. Anong ginagawa niyong dalawa? Trevor, anong ginagawa mo? May kapal ka ng mukha para tanungin ako niyan. Anong ginagawa mo sa kanya? Noong hinalikan ka niya, bakit hindi mo pinigilan? Trevor, para sa taong nagpaligo pa kay Leah, may kapal ka ng mukha. Mahal, huwag kang gumalaw, kinukuskus ko ang likod mo. Maging mas malumanay ka. Masakit. Manatiling tahimik. Anong ginagawa mo? Mahal. Ava, huwag kang magkamali ng intindi. Tinutulungan lang ako ni Trevor maligo. Ginagawa niya ito mula noong bata pa kami. Sanay na ako. Huwag kang mag-alala. Walang nangyayari sa pagitan namin. Tama iyan, mahal. Si Leah ay parang mabuting kaibigan lang. Wala yan, okay? Eksakto. Magkaibigang nagpapaliguan ng magkasama. Hindi ba normal iyon? Halik lang sa noo iyon. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Ikaw ang asawa ko. Pinayagan mo ang ibang lalaki na halikan ka. Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Bilang matalik na magkaibigan, ang magkaibigang halik ay ganap na normal. Aba, magaling. Ava, ano na naman? Ang masamang kasal ay parang nabubulok na laman sa sugat. Kailangan mong putulin iyon para gumaling. Gagawin ko. Hindi pa ngayon. Hindi pwede. Tatapusin ko ito ng maayos. Kung hindi niya ako hahayaang magkaroon ng kapayapaan, siguradong pagbabayarin ko siya.
Sistema. Ilang puntos ng heartbreak na yon? 90. Kamakailan, pero kahit anong gawin namin nilan. Ang heartbreak score ay 90 pascals rin. Ano ang gagawin natin, host? Malapit na maubos ang oras. Kung mabigo ka sa misyon, mamamatay ka. Ayaw kong mangyari iyon. Mukhang ang emotional tolerance ni Trevor ay tumaas. Kung hindi ako magpupursige, ang puntos na iyon ay hindi tataas. Gusto mo nang inumin? Hindi ba iyon si Mrs. Gray? Bakit hindi sina Mr. at Mrs. Gray magkasamang dumating? Bawat isa ay may kanya-kanyang date. Tama. Dati silang magkasamang dumadalo bawat taon. Iyon ay kinaiinggitan ng lahat. Hindi mo alam? Narinig ko hindi maganda ang pagsasama nila. Sila ay naglalayo-layo. Kita mo, pareho silang may kasamang iba. Anong problema sa kanya? May sakit ba siya? Trevor, parang buntis si Ava. Trevor, saan ka pupunta? Mr. Gray, nandito ka ba para sa medical report ng asawa mo? Medical report. May sakit ba siya? Dalhin mo sa akin ang report ni Mrs. Gray. Bakit kayo narito? Ano? Bakit hindi ako pwedeng narito? O baka naman? Natatakot kang malaman ko ang sikreto mo? Anong sikreto? Nagsiselos ka ba dahil inaya ko si Ian na sumama sa akin sa ospital? Pwede bang tumigil ka sa ganyan? Ayokong maabala ang mga pulong mo, kaya si Ian na lang inaya ko. Oo, Mr. Gray. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Mag-best friend lang kami ni Ava. Best friend? Aba, nagsisinungaling ka pa ba sa akin? Nagsisinungaling? Kailan ako nagsinungaling? Tigilan mo ang katarantaduhan. Ava, tigilan mo na ang pag-arte. Nakita na ni Trevor ang medical report mo. Ang kapal ng mukha mo. Aba, may kaluluwa ka ba? Bakit? Sabihin mo sa akin. Akala ko gusto mo lang ng atensyon ko. Pero higit pa pala yon. Sabihin mo, minahal mo ba talaga ako? Kaninong anak ito? Kunin mo. Ano ang sinabi mo? Nagbabago na. 91, 92, 95. Nasa tamang landas tayo. Trevor, huwag kang ganyan. Baka nalito lang si Ava. Ano ba ang ugali na yan? Matagal na tayong kasal. Hindi ba normal ang mabuntis? Bakit ito napakalaking bagay? Nakalimutan mo ba? 3 linggo ang nakalipas, umuwi kang lasing at hindi mo ako binitawan. Tugma ang oras. Totoong bahagi iyon. Pero nahimatay siya sa huli. Host, nasa 97 ang heartbreak score. Ava, pwede ka nang tumigil sa pagsisinungaling. Hindi mo alam, di ba? Bago kayo ikasal. Dahil ako ay galit, nagpa-vasectomy siya. Alam ito ng lahat, ng ating mga kaibigan. Pero tinago namin sa'yo. Kaya ang batang dinadala mo, ay hindi maaaring sa kanya. Dahil sa kanya, natutunan ko ito sa nakaraang buhay. Kung hindi, hindi ko malalaman kung paano siya saktan. Alam mo ba kung bakit wala kayong anak ni Trevor? Nagpa-vasectomy siya, bago kayo ikasal, dahil hiniling ko sa kanya. Ganoon ba? Salamat sa impormasyon. Aba, anong ibig mong sabihin yan? Dahil desidido ka na. Lahat ng sasabihin ko, magmumukhang dahilan at kasinungalingan lang. Host, 98 puntos na. Kulang na lang ng konti. Aba. Ang galing naman. May dalawa kang pagpipilian.
alisin ang sanggol. At huwag nang makipag-ugnayan kay Ian. Saka ko malilimutan ang lahat ng ito. O kaya, Diborsyo. ano? Narinig mo ako. Ava, masyadong malupit si Mr. Gray. Mahalaga ang mga sanggol. Paano kanya hihilingin na alisin iyon? Parang pagpatay na yan. Mahal na mahal ko ang mga bata. Sabay nating palakihin ang sanggol. Mamahalin ko sila ng walang kondisyon. Ava, sabihin mo sa akin, bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Mahal na mahal mo ba siya? Na mas gusto mo pang hiwalayan ako at magkaanak sa kanya? Bakit? Sabihin mo kung bakit. 100 puntos. Binabati kita. Kumpleto ang misyon. Trevor. Wala ka ng silbi sa akin. Host! Kailangan kong mag-ulat sa HQ. Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil wala ka ng silbi ngayon. Ipapadala ko sa iyo ang mga papeles ng diborsiyo sa lalong madaling panahon. Perpekto ito. Diborsyuhan niya si Trevor. Malapit na akong maging ang bagong Mrs. Gray. Ito ay Ito si Mr. Zan. Siya ay may mahigit 20 taong karanasan sa mga kaso ng diborsiyo, hawak at panalo. Mahigit 400 sa mga ito. maraming salamat. Teka, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Inipon ko ang pagpapatunay ng asset, mga dokumento ng equity, at ebidensya ng relasyon ni na Trevor at Leah. Simple lang para sa akin. Gusto ko ang bawat sentimo na nararapat sa akin, ayon sa prenup. Naunawaan ko. Maghanap tayo ng lugar para pag-usapan. Trevor, nandaya sa iyo si Ava. Bakit mo siya hinahanap? Diborsyuhan mo na lang siya. Sino ang nagsabing magdidiborsyo ako? Siya ang asawa ko. Walang paraan. Naiiwan niya ako. Kunin mo sa akin ang numero ng kwarto ni na Ava at Lan. Ginoo, laban iyan sa patakaran. Patakaran? Si Ava ang asawa ko. May umakit sa kanya papunta sa hotel ninyo, may masamang intensyon. Kung may mangyari sa kanya, ikaw ba ang mananagot? Sandali lang. Bigyan mo ako ng sandali. Tatawag ako. Kumusta, Ginoong Snow? Lan Snow? Walang hiya kang gigulo. Binabalaan kita, ibalik mo ang asawa ko ngayon din. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Kumalma ka. Malapit ko ng pag-usapan ang diborsyo sa iyo, at nandito ka na. Kailangan bang umabot sa ganito? Trevor, maging tapat ako sa iyo. Nasusuka ako sa pagkikita sa iyo. Pwede bang huwag na tayong magdiborsyo? Alam ko, nagkamali ka lang na ginagawa ng lahat ng babae. Naiintindihan ko. Hindi ito kasalanan mo. Iniisip mo pa rin na ako ang may kasalanan nito. Hindi. Hindi ikaw. Siya. Siya ang may kasalanan. Inakit ka niya. Hindi kita sinisisi. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya, kakalimutan ko na lang na nangyari ito. Okay? Trevor, wala ka ng pag-asa. Handa na ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Hindi kita didiborsyohin. Dahil hindi ka pa handa. Babalik ako mamaya. Hoy, mga agaw! Umalis na si Trevor. Sundan mo siya. Ava, huwag kang magmayabang. Sisiguraduhin kong hiwalayan ka niya. Ang posisyon bilang Mrs. Gray ay akin. Sige, subukan mo pa, hindi ba? Ikaw. Tatlong araw na, umiinom ka pa rin. Ibigay mo sa akin yan. Trevor, gising ka. Si Ava ba, karapat dapat na sirain mo ang sarili mo. Hindi mo naiintindihan.
Trevor Gray. Bakit iniisip mo pa rin siya, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Trevor, ang priority natin ngayon, ay maghanap ng abogado para sa diborsyo. Ang Gray Corp ay iyon na. Kahit maghiwalay kayo, hindi siya dapat makakuha ng kahit isang sentimo. Pumirma kami ng prenuptial agreement. Kung hiwalayan ko siya, makakakuha siya ng 60% ng shares ng kumpanya. Ano? 60%. Ano? 60%. Hindi niya deserve yan. Kung hindi siya, ikaw ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Trevor, iniisip lang kita. Ikaw ang nagtayo ng kumpanya mula sa wala. Si Ava ay isang walang kwentang may bahay. Bakit siya dapat makakuha ng sobra, kung lahat ng pera mapupunta sa kanya? Kahit maging Mrs. Gray ako, wala nang matitira para sa akin. Ang 60% na bahaging iyon ay ang nararapat sa kanya. Tatay, nanay. Bagamat si Trevor ay wala pang gaano ngayon, naniniwala ako sa kanya. Magtatagumpay siya. Trevor, maligayang kaarawan. Pasensya na, Ava. Ang deal ay bigo muli. Okay lang. Alam kong magtatagumpay ka balang araw. Mahal, nagawa ko na. Nagawa ko na. Ava, talagang nagawa ko. Kung wala ka, hindi ako makararating dito ngayon. Kapag naglisting tayo, ikaw ang magiging pinakamalaking shareholder. Gagawin kitang ang pinakamasayang babae. Ava, nawala ka sa akin. Sinabi mong mamahalin mo ako magpakailanman. Kaya, bakit? Bakit ka nahulog sa iba? Aba? Bakit ka nandito? Aba? Nandito ka ba dahil sa diborsyo? Sa totoo lang, hindi. Mahal, sa wakas na tauhan ka na? Lumayo ka. Marumi ka. Maliligo ako mamaya. Pasok. Ipak ang mga gamit ni Miss Lane ayon sa listahan. Iwan mo yan. Ano to lahat? Ano to lahat? Hindi ba halata? Aalis na ako. Kung maghihiwalay tayo ng maayos, gawin nating tama. Anong ginagawa mo? Mga gamit ko yan. Mga gamit mo? Akala mo ba si Trevor ako? Nabibigay sa'yo ng gusto mo? Ava, hiwalay ka na kay Trevor. Bakit dadalhin lahat ngayon? Iyan mismo ang dahilan. Binayaran ko yan, kaya kukunin ko. Mr. Gray, hindi ito maganda sa'yo. Kung kaibigan mo siya, bilhan mo siya ng sarili niyang regalo. Sa halip na ibigay ang gamit ni Ava. Pero sinabi mo na ayaw mo sa mga pambabae na ito. Pinoprotektahan ko lang ang mga ari-arian mo.
Anong gagawin natin dito? Ano ang gagawin natin dito? Eto. Ava, ang ganda mo sa wedding dress mo. Anong ginagawa mo? Aba, hahayaan mo lang siyang gawin ito. Ito ang wedding photo natin. Hindi ko sinasadya. Masyadong mabigat ang frame. At dumulas ito. Lan, hindi tama iyon. Lan, mag-ingat ka sa susunod. Ayokong masaktan ka. Si, Ang lahat ng iba ay basura. Alagaan mo yan. Tara na. Mr. Gray, paalam. Trevor, ang kamay mo. Huwag mong gawin to. Hindi siya sulit. At yung gwapong si Lan. Sino ba siya? Pagkatapos ng lahat ng ito, binibigyan mo pa ba? Si Ava ng mga shares na iyon. Ako ang bahala. Trevor, Magpapa-reversal surgery ako. ano? Ano? Trevor, bakit ngayon, bigla-bigla? Si Ava ay laging mahilig sa mga bata. At gusto niya talagang magkaroon. Noon, kung Trevor, ano ang ibig mong sabihin? Nagpa-vasectomy ka noon para sa akin. Noong panahong iyon, sinabi mong hindi ka magkakaanak sa kanya. Kaya ano? Nagsisisi ka na ngayon. pagod na ako. Kung iyon lang, umalis ka na. Trevor, Matagumpay ang operasyon. Tandaan mong inumin ang iyong mga antibiotic at painkiller. Sige, naiintindihan ko. Aba. Aba. Hindi ba sinabi mo gusto mo ng sarili nating anak? Nagpa-reversal surgery ako. Para magkakaroon tayo ng anak agad. Bitawan mo ako. Aba. Kung aalisin mo lang ang bastard na bata na iyan, makakapagsimula tayong muli. Magiging pamilya tayo. Kung aalisin mo lang ang bastard na batang iyan, pwedeng ulitin natin. Magiging pamilya tayo. Gusto ko talaga ng anak sa kanya. Pero nagpabasectomy siya para kay Leah bago pa tayo ikinasal. Itinago niya sa akin. Pinaniwala akong baog ako at tiniis ko ang chismis ng lahat. Mahal, baka dapat magpa-check up tayo. Para saan? Wala namang problema ang anak ko. Ikaw ang baog, pero sinisisi mo ang anak ko. Ma, tama, Ava, hindi ako masama, pero nasa magandang kalagayan si Trevor. Kahit sino makikita kung nasaan ang problema, tigilan mo na ang pag-aaway. MS, no. Huwag kang masyadong malungkot. Napakatapat lang ni Trevor. Ibang tao may tagapagmana na. Para sa pamilya, di ba? Trevor, kung wala nang ibang paraan, tutulong ako. Sobra na iyan, pero may punto siya. Hindi ko hahayaang mawala ang angkan namin dahil sa kanya. Oo, Ava, isipin mo rin si Trevor. Huwag kang makasarili. Trevor, nagpabasectomy ka para kay Leah noon. Ipapa-reverse mo ba para magpatuloy ang angkan? Hindi.
Aba, ginawa ko ito para sa atin. Hindi mo ba sinabi? Gusto mo ng anak natin? Sino ba ang may pakialam? Mahalaga ba talaga ang angkan mo? Tumahimik ka. Kinakausap ko si Ava. Sino ka para makialam? Tama na, Trevor. Ayoko na ng anak sa iyo. Kung gusto mo talaga ng anak, sumama ka sa matalik mong kaibigan, si Leah. Hindi. Wala namang between namin ni Leah. Bestie ko lang siya. Ganoon ba? Gusto ko lang malaman. Bakit mo hinahawakan ang bestie mo? Paano mo nakuha ito? Ava, na-misunderstood mo kami. Wala namang nangyari. Tinulak ko siya sa huling sandali. Talaga? Paano yung mga nakaraan? Sigurado ako hindi mo rin ginawa noon, di ba? Trevor, hanggang kailan ka magpapanggap? Dahil masyado kang nagmamalasakit sa bata, hindi mo ito aalisin. Gagawin ko para sa iyo. Kapag wala na ang bata, babalik ka talaga sa akin. Naku, tinapat mo ako. Ano ito? Magnanakaw ba? Doktor, kailangan ko ng gamot. Anong klase? Pamparegla. Bakit naman? Para sa nobya ko. Binata. Magpakabuti ka. Ang irresponsible mo. Alam mo ba kung gaano ito kapanganib? Ingat. Trevor. Huwag mong guluhin ang mga gamit ko. Trevor. Bakit mo kinuha yan? Balak mo bang drogahin si Ava? Ang gwapong lalaki na yan ay kasama lang si Ava dahil sa bata. Kung wala na ang bata, babalik siya sa akin. Baliw ka ba? Hindi mo maaaring tanggalin ang bata. Dahil si Ava ay hindi man lang. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Sinabi mo lang. Hindi ko maaaring tanggalin ang batang iyon. Leah, may alam ka ba? Hindi ko. Ang ibig kong sabihin ay, kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik. Dahil hindi kanya mahal. Trevor, gusto mo lang ng anak, di ba? Hayaan mo akong tulungan ka. Baliktad na ngayon. Kung gusto mo ng sanggol, hindi mahalaga kung kanino. Huwag mo akong hawakan. Leah, nagpa-opera ako para magkaanak kami ni Ava at mailigtas ang kasal ko. Pinapalala mo lang ang lahat. Trevor, ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo bang makasama ako? Leah, para sa akin. Ikaw ay palaging aking matalik na kaibigan at best friend. Naiintindihan mo? Matalik na kaibigan. Bestie. Trevor, putang ina mo, anak ng puta. Basta kaibigan lang ba ako? Nagsesex ba ang mga magkaibigan? Ha? Hindi mo ako tinawag na kaibigan noon. Pagkatapos mong gamitin ako ng ilang taon. Ngayon mo lang sasabihin sa akin ito. Manahimik ka. Buisit ka. Kung hindi ka, patuloy na nag-udyok ng gulo at nagpalala ng sitwasyon. Kaya ba ako hiniwalayan ni Ava? Layas, umalis ka na ngayon. Huwag na kitang makita pa. Kaya alam mo pala na nag-udyok ako ng gulo. Kaya pala iniwan ka niya. Trevor Gray. Karapat dapat ka dito. Miss Lane, magandang araw. Si Mr. Snow ang kumuha sa akin para alagaan ka. Sige, pasok ka.
At ito, si Mr. Snow ang gumawa ng sopas na ito para sa iyo. Sabihin niya, inumin mo habang mainit. Sige. Sige, mauna ka na. Si... Itong bata. Kailan siya natutong magluto? Ava. Si Mr. Zan ay nagpadala sa akin ng kontrata ng paghahati ng ari-arian. Ano yan? Ang bango! Ano yan? Ang bango! Galing, Ava. Hindi mo sinabing nagluto ka? Hindi ba ikaw ang gumawa nito? Ako? May pinadeliver ka ba nito? Hindi. Kakauwi ko lang mula sa trabaho. Sino ang nagpadala nito? Huwag mo muna siyang harapin. Patest muna natin ang sopas na ito bago natin gawin. Narito na ang resulta, sabi ng doktor. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalaglag. Miss Lane, tapos na akong maglinis. Aalis na ako. Ha? Ano to? Sabihin mo sa akin. Sino ang nagpadala sa'yo? Si Mr. Snow ang nag-utos sa akin na pumunta. Talaga? Nakakatawa naman dahil hindi ko maalala na umupa ako sa'yo. Hindi ikaw. Ibang Mr. Snow yon. Dahil ayaw mong magsalita. Tatawag kami sa 911. Hindi. Huwag. Teka. Magsasalita ako. Ang CEO ng Gray Corp, si Trevor Gray, ang nag-utos na i-deliver ito. Trevor? Aba, hinahanap mo ako. Yung katulong. Ikaw ang nagpadala sa kanya, hindi ba? Wala na ang sanggol mo, tama? Tama ba ako? Lalaki ka ba talaga? Hindi mo man lang na-spare ang isang fetus? Yung bastard na bata. Hindi dapat umiral. Ngayong wala na ang sanggol. Wala ka ng leverage. Sira ulo ka talaga. Aba, kapag nakapag-recover ka na, subukan nating magka-baby ulit. Teka, bumalik ka. Umasa ka lang sa akin. Akala mo. Pwedeng magka-baby ka sa akin. Tingnan mong mabuti. Ito ang fertility test report mo. Biro lang ang reversal surgery mo. Trevor, yung buhay na pinilit mong sirain. Hindi mo na magagawa sa natitira mong buhay. Imposible. Imposible yan. Kaya ito. Dapat. Aba. Galit ka sa akin. Kaya pagkato, para maghiganti sa akin. Hindi pa ako nagpa-test nito. Hindi mo ako madadaya. Noong nakaraang linggo, noong operahan ka para sa reversal, sinunod ng doktor ang pamamaraan na may kumpletong pagsusuri sa reproductive health. Doon nila nalaman. Ikinalulungkot namin. Hindi namin maabot si Mr. Gray, kaya kayo na lang ang kinontak namin. Bawk si Trevor. Oo, natuklasan namin ito pagkatapos ng reversal surgery. Malamang sanhi ito ng vasectomy na ginawa niya sa isang walang lisensyang klinika na nagdulot ng hindi na maaayos na pinsala sa produksyon ng kanyang tamod.
Trevor, sino ang nakakaalam na ang iyong vasectomy para kay Leah ay sisira sa iyong tsansa na magkaroon ng anak? Ano? Paano? Paano nangyari ito? Trevor, hindi ako makapaniwala na isang CEO na katulad mo magpapavasectomy sa isang kahina-hinalang klinika para lang makatipid. Tumahimik ka. Peke iyan. Dapat peke iyan. Ginawa mo ito para lang makaganti sa akin. Tama ba ako? Trevor, tigilan mo na ang pagsisinungaling sa sarili mo. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa espesyalista ngayon din at i-verify mo. Doktor, sabihin mo sa akin. Totoo ba ito? Mr. Gray, ito ay isang tunay na ulat. Sinubukan naming ibigay sa iyo ang mga resulta sa sandaling dumating ang mga ito. Ngunit umalis ka na. Hindi ka namin maabot. Wala kaming nagawa kundi ibigay ang ulat kay Mrs. Gray. Maaari bang gamutin? Kung ang impeksyon ay nagamot ka agad, posible. Ngunit ngayon, Trevor, congratulations! Ikakasal ka na. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ka ng sarili mong maliit na pamilya. Sarili mong mga anak. Pero bakit? Bakit hindi kita mapakawalan? Oy. Huwag kang umiyak. Kung ganoon, magpapavasectomy ako. Si Ava at ako ay hindi magkakaroon ng mga anak. Pero hindi ba siya magagalit? Magiging sikreto na lang natin. Sige, sorpresahin natin siya nito. Sumama ka sa akin ngayon para gawin iyon. May kilala ako na nagpapatakbo ng pribadong klinika. Walang makakaalam. Tara na. Ava, pasensya na. Si Leah ang may kasalanan. Trevor, lumabas na ang katotohanan. Ang pumatay sa angkan ng Gray ay ikaw. Pero ako ang nagpasa ng sisi para sa'yo. Oras na para umamin ka. Paano ka nakakain na kasama namin? Ikaw na baog na babaeng walang kwenta. Trevor, manonood ka lang ba? Ikaw ang walang kwenta ang pumutol sa aming lahi. At sinisisi mo ang anak ko. Carla, magalang lang ako sa'yo dahil kay Trevor. Kung Ava, tama na. Kung mali siya, walang mang-iinsulto sa'yo. Sorry talaga. Napakasama ko. Hindi ko dapat pinaniwalaan si Leah. Pwede pa tayong mag-IVF. Gamit ang makabagong teknolohiya. gamit ang sirang semilya mo, at saka, wag mo akong kausapin. Kapag naririnig kong sabihin mo ang pangalan ko, nasusuka ako. Kumusta? May nakuha kaming report na nagbigay ka ng abortion drugs na may balak manakit. Sumama ka sa amin. Trevor, binabati kita sa paglabas mo. Trevor, bakit mo ako ganyan titigan? Ako ang nagpalaya sa iyo. Nagpalaya sa akin? Kung hindi dahil sa iyo, mapapariwara ba ako? Kung hindi mo ako dinala sa klinika para sa vasectomy, mapapunta ba ako dito ngayon? Trevor, pasensya na. Nawala sa wisyo ko. Gusto lang kita ng sobra. Hindi ko inaasahan na mangyari ang ganito. O, hindi mo inaasahan, hindi sapat ang iyong paumanhin para sa katotohanan. Hindi na ako magkakaanak. Trevor, hindi iyan mahalaga ngayon. Kahit gaano mo ako kamuhian, huwag mong hayaang mawala lahat. Nakalimutan mo ba? Pumirma ka ng prenup. 60% ng iyong shares.
Higit sa kalahati ng iyong pinaghirapan. Si Ava ang unang nag-cheat. May anak siya sa iba. Bakit mo siya hahayaan na kunin ang mga ari-arian mo? Bakit mo siya hahayaan na gastusin ang pera mo? Kasama ang iba. Ang mga shares. Sa kanya na talaga noon pa. Trevor. Magsisimula siya ng pamilya sa iba. Magkakaanak sila. At may iwan kang wala. Ako lang. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Sige. Kunin mo ako ng abogado. Aba. Ikaw ang nag-umpisa. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari ngayon. Ava, pag-isipan mo ito. Ang diborsyo ay hindi laro ng bata. Matagal ka ng asawa ko. Sanay na sanay ka sa marangyang pamumuhay, kaya wala ka ng koneksyon sa realidad. Kaya mo bang mabuhay sa mundo? Mabuti, ayon sa kasunduan, maaari mong kunin ang 60% ng shares ng kumpanya. Pero ano naman, ang pagpapatakbo ng kumpanya ay hindi laro ng bata. Kung wala ako, paano mo mapapangasiwaan ang kumpanya at lahat ng mga komplikasyon nito? Sa iyong mga kamay, mababawasan lang ang halaga ng mga shares na iyan. Para sa kanya, kung pababain, baka siya ay tinatawag na designer, pero sa totoo, mananahi lang siya. Kaya ka ba niyang suportahan at ang iyong pamumuhay? Humingi ka lang ng tawad sa akin. Kakalimutan ko. Lahat. Magkaayos tayo. Una, karapat-dapat ako sa marangyang buhay bilang Mrs. Gray. Binayaran ko iyon ng aking kabataan, pagsusumikap, at pagsisikap ng aking mga magulang. Ito ay kita sa investment, hindi limos mula sa iyo. Pangalawa, sino nagsabi sa iyo na gusto kong patakbuhin ang iyong kumpanya? Maaari ko lang ibenta ang lahat ng aking shares. Ano? Aba, ano iyon? Hindi mo ba naiintindihan? Batay sa kasalukuyang market value ng Gray Corp, ang 60% ng shares ay sapat para mabuhay ng komportable sa buong buhay na ito. Mas malaya pa akong mabubuhay kaysa noong kasama kita. Maaari kong kunin ang perang ito at gawin ang anumang gusto ko. Siguro maglakbay sa mundo. O mag-ingat ng 10 maliliit na mananahi para aliwin ako. Huwag kalimutan, inakusahan mo ako ng pandaraya, pero nagdadalang tao ka ng ibang lalaki. Maaari pa kitang paghinalaan ng pandaraya sa kasal, niloko mo ako sa kasunduan bago ang kasal. Kung totoo iyan, wala kang matatanggap ni isang sentimo. Mr. Gray, si Miss Lane ay walang kasaysayan ng pagbubuntis, kaya ang sinabi mo ay hindi totoo. Ano? Imposible. Ava, nagsisinungaling ka sa akin. Hindi, ito ay nasa medical report ko. Kung bakit naiiba ang nakuha mo, dapat mong tanungin ang matalik mong kaibigan. Hindi ko alam. Ikaw iyon. Ginawa mo ito ng sadya. Iyan, hindi ako nagkaroon ng regla. Maaaring buntis ako, Magpatingin tayo. pero malalaman ni Trevor kung totoo man. Hindi ko. Ava, hindi ka buntis, kaya bakit mo sinabing ikaw ay? Dahil alam ko, buntis man o hindi, sasabihin ni Leah na ako iyon. Hindi rin ako sigurado. Noong hinarap mo ako sa ulat, akala ko talaga ako iyon. Ikaw at si Leah, ginawa ninyong malungkot ang kasal na ito. Kaya bakit magdadala ng bata? Nang bandang huli, napagtanto ko, ang bata ay maaaring regalo para iligtas ang ating kasal. Pero nagkamali na naman ako. Hindi mo ako naniwala. Nagpabasektomy ka na pala. Maipapaliwanag ko. Nagsisinungaling ka. Sinadya mo akong linlangin. Trevor, pirmahan mo ang mga papeles. Huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Pirmahan mo, at bibigyan kita ng prioridad para bilhin ang aking mga bahagi. Kung hindi, baka ibenta ko sila sa iba. Ang iyong katunggali ay lumapit na sa akin. Kailangan mo bang maging ganito kalupit pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin? Aba, pagsisisihan mo ito. Ang iwan ka ay ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko.
Tatay. Nanay. Kahit wala pang gaanong pera si Trevor ngayon, naniniwala ako sa kanya. Gagaling siya. Pasensya na, Ava. Naantala na naman ang deal. Okay lang. Alam kong magtatagumpay ka balang araw. Nagawa ko. Ava, nagawa ko talaga. Kung wala ka, wala ako rito ngayon. Kapag nalista na tayo, ikaw ang magiging pinakamalaking shareholder. Sa pamamagitan nito, inilipat ko ang 60% na bahagi ng Gray Corp sa aking asawa, Ava Lane. Mahal, salamat sa pagsuporta mo sa akin. Mahirap para sa iyo. Simula ngayon, lahat ng tagumpay at kaluwalhatian ko sa iyo lang. Sa sandaling iyon, naisip ko na magiging masaya tayo habang buhay. Pero nagbago ang lahat. Nang bumalik si Leah mula sa ibang bansa. Ang ex mong dati kang hinamak. At iniwan ka para makipag-date sa mayamang lalaki. Bumalik nang makita kang nagtagumpay. Maingat niyang pinlano iyon. Nagkunwaring pinakamatalik na kaibigan mo, pumasok siya sa ating buhay. Hindi lang siya nabigo na tanggihan siya. Tahimik niyang pinayagan ang kanyang pag-uugali. Ang puso ko, naging malamig unti-unti dahil sa lahat ng mga laro at pandarayang ito. Trevor, peke ko ang report ni Ava para sa'yo. Pinaniwala mo ako? Na nanloloko siya. Leah, kaibigan ka ba o kalaban? Kahit hindi buntis si Ava, may relasyon pa rin siya kay Ian. Ginawa ko lahat ito para sa'yo. Para sa akin. Leah, kung hindi dahil sa'yo, mawawala ba sa akin lahat? Ang kakayahan kong maging ama. Bitawan mo. Ikaw mismo ang nagpa-vasectomy. At ngayon ako ang sinisi mo. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Leah. Leah. Bumalik na ako. May magandang balita ako. Ang iyong hindi karaniwang pagtingin sa misyon ay humanga sa sistema, kaya't nagpasya silang bigyan ka ng bonus bilang regalo. Perpekto. Magiging mas maganda ang buhay ko. Ito ay simula pa lamang. Tingnan mo, siya ang reyna ng pamumuhunan. 2 taon na ang nakaraan, lahat ay tumawa, nang ibenta niya ang mga shares ng Gray Corp. Ngunit ang kanyang paghuhusga ay naging pangarap ng bawat mamumuhunan. Kung ano man ang kanyang invest ay sumisikat. Alam ko, di ba, isang maliit na oportunidad para sa kanya, ay katumbas ng mga taon ng pagsisikap para sa atin. Magtataas ako ng baso para sa kanya mamaya, kung maalala niya ako, malaking karangalan iyon para sa akin. Eksakto, kung makakasama mo siya sa trabaho, sigurado ka na sa susunod na 3 taon. Samantala, si Trevor at Gray Corp ay nagkakamali ng sunod-sunod. Ang kanilang stocks ay biglang bumagsak ng husto. Ava, naalis ko si Leah. Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Bumalik na lang tayo sa dati. Kung wala ka, lahat ng pag-aari ko ay walang halaga. Nakikiusap ako. Pakiusap, tingnan mo ako. Anong ginagawa mo? Matagal nang nakamove on si Ava, at ikaw ay kumikilos pa ring mapagmahal na asawa. Hindi ba't huli na? Pinili mo ang landas na ito. Sino pa ba ang masisisi mo? Ava, pasensya na. Sorry talaga. Anong nangyayari? Bakit may kung sinong lalaki na gumagawa ng eksena dito? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ava. Ava. Tama, Ava. May kaibigan akong investor. Gusto mo bang makilala siya? Pwede rin tayong mag-ski sa Rinad.
Tara na. Leia. Leia. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Ava. Nawala sa akin ang lahat ng pag-aari ko. Habang ikaw naman, nagpatuloy na mabuhay ang buhay na pinangarap ko. Sino sa tingin mo ang kamukha niya? Siyempre ikaw. Sa tingin ko malapit na ang turn natin. Kunin mo muna ang report. Si. Trevor, matagal na tayong hindi nagkita. Asawa mo ba iyan? Leia, naaalala mo ba? Umiiyak ka sa iyong mga tuhod. Sabi mo ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako naging ama. Sabi mo makakasama mo ako magpakailanman. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Trevor. Pasensya na. Talagang pasensya na. Bata pa ako at walang muwang. Gumamit ako ng kasuklam-suklam na paraan para makialam sa inyo ni Ava. Nasama sa kasal ninyo. Ngayong may minamahal na ako. At may sanggol. Napagtanto ko kung gaano ako kalabis at kalupit. Noon. Taos-puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Sana'y makalimutan mo na ang nakaraan. At mahanap ang sarili mong kaligayahan. Sarili kong kaligayahan. Sinira mo ang kasal ko. Sinira ang pamilya ko. Sinira ang pagkakataon kong maging ama. Anong karapatan mo para magpakasal? At maging masaya? Anong karapatan mo para magkaanak? Anong ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa ko? Ano sa tingin mo? Sinira mo ang lahat sa akin. Hindi mo ito deserve. Pakawalan mo ako. Dahil sa iyo, nawala ang anak ko. Bigay mo na lang sa akin ang sayo. Ha? Utang mo sa akin ito. Trevor, wala kang iba kundi basura. Hindi mo kayang panatilihin ang iyong mga hangganan. Deserve mo ito. Hindi mo. Tumahimik ka. Ang sanggol. Mahal? Mahal! Mahal! Aksidente lang iyon. Hindi ko sinasadya. Aba. Aba. Hayaan mo akong makita ka muli. Nakikiusap ako sa iyo. Ang pagkikita sa iyo ay ang aking pinakamalaking biyaya. Ang pinakamalaking pagkawala ko ay ang mawala ka. Hindi ako humihingi ng tawad. Nais ko lang ang iyong kaligayahan. Maging ganito ka palagi. Isabuhay mo ang iyong pinakamagandang buhay, maging masaya ka at magpatuloy sa buhay. Gawin mo ito para sa akin. See? Kumusta? Susuko na ako.